Noong nakahanda na ang lahat, ay gumayak na sina Edward at ang kanyang lolo Fabian. Pakay nilang dayuhin ang bundok ng kulog, kung saan makikipag-usap si Lolo Fabian sa mga kaibigan nitong Diwata at Engkanto para mangalap ng impormasyon kung saan nagkukuta si Lizardo. Iniwan nila ang truck sa gilid ng daan at pumasok sa masukal na kagubatan. Pagdating sa malaking puno ng balete, ay tinawag ni Lolo Fabian ang kaibigan niyang kapre na matagal nang naninirahan sa punong iyon. Lumitaw ang kapre sa malaking sanga ng puno, kung saan nagulat pa si Edward sa laki nito. Tumalon ang kapre at nagkaroon ng mahinang pagyanig ang lupa. "Anong sadya mo rito, Fabian?" tanong ng kapre. "Kaibigan, may hihilingin lang akong kaunting pabor sa iyo. Maaari mo bang ituro sa amin kung saan matatagpuan ang lungga ni Lizardo?" Diretsong tanong ni Lolo Fabian. "Ha? Ang hilaw na aswang? Bakit mo sa akin itinatanong ang huklubang iyon? Kay amihan ka magtanong. Baka alam niya kung nasaan ang hilaw na aswang na yun." Matigas na sagot pa ng kapre. Nagkatinginan ang maglolo sa sinabi ng kapre at nagdesisyon si Lolo Fabian na umalis na. "Sige, salamat kaibigan. Tutuloy na kami. Magandang tanghali sa iyo." Wika pa ni Lolo Fabian. "Sige, mag-iingat kayo, Fabian. Kung kailangan mo uli ng tulong ko, puntahan mo lang ako dito." Saad ng kapre at pumasok na sa loob ng balete. Nagpatuloy naman sina Lolo Fabian sa pagbagtas sa masukal na kakahuyan ng bundok ng kulog. Malapit na nilang marating ang sinasabing bundok kung saan naninirahan ang mga diwata ng mga bulaklak. Sa likod ng bundok na ito matatagpuan ang isang maliit na talon. Dito naglalagi ang mga diwatang kaibigan ni Lolo Fabian. Palagi silang nandito upang bantayan ang mga nagagandahang kalikasan ng gubat ng kulog. "Lo, bakit pa po natin ginagawa ito? Nagpapakapagod lang tayo rito. Kung sa San Antonio na lang tayo dumiretso. Tiyak, doon natin makikita ang aswang na yun. Maraming naglulungga doon, di ba?" Mungkahi pa ni Edward kay Lolo Fabian. "Huwag kang magsalita ng ganyan, apo. Hindi basta mapupunta sa wala ang lahat ng ginagawa nating ito. Naniniwala ako na pinupuntahan ngayon ni Lizardo ang lahat ng angkan ng mga aswang upang hikayatin silang sumapi sa kanyang binubuong samahan. Sa mga gubat na katulad nito, dumadaan ang mahalagang impormasyon na kailangan natin. Kaya magtiis-tiis ka muna. Pasasaan ba't malalaman din natin kung saan matatagpuan eksakto si Lizardo at ang kanyang mga piyon." Mahabang paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. "Sino ho ba kasi ang si Lizardo? Parang pamilyar sa akin ang pangalan niya eh. Tsaka, bakit niya ba ito ginagawa?" Usisa pa ni Edward. "Gaya ng naikwento ko na sayo, si Lizardo ay apo ng punong manggagaway. Dati siyang mabait at masunuring bata. Subalit, magmula noong mamatay ang buong pamilya niya, nagtanim na ito ng galit sa mga tao. Sa nakalipas na panahon, ay gusto niya rin akong hikayati na sumama sa kanya. Kaso, hindi ako pumayag dahil sa masama niyang hangarin. Ngayon, nagpupursige itong bumuo ng malaking hukbo upang sakupin ang malalaking bayan at pagharian ang mga tao. Iyon ang hindi natin maaring pabayaan na lang dahil mauubos ang mga tao kapag wala tayong ginawa sa maitim niyang balak." Mukhang malapit na tayo ah. Sa likod lang ng bundok na yan matatagpuan ang mga diwatang kakatagpuin natin. Umaasa akong makakakuha tayo ng impormasyon sa kanila. Dalian mo naman sa paglalakad, baka hindi na natin sila maabutan doon. Umaalis pa naman sila tuwing umuulan." Saad ni Lolo Fabian
kaya dali-dali nang naglakad si Edward. Pagkarating nila sa talon ay umusad lang orasyon si Lolo Fabian, saka ito binulong sa hangin. Mula sa lundi ang tubig ng talon ay lumitaw ang mga nagkikislapan na maliliit na nilalang. Magkahalong gulat at pagkamangha naman ang naramdaman ni Edward sa nakikita niyang ito. Ito pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakakita siya ng diwata, kaya napakaswerte niya dahil si Lolo Fabian ang naging lolo niya. Lumapit si Lolo Fabian sa isang diwata na asul ang kulay. Lumilipad ito sa hangin na parang tutubi sa harapan ng matanda at nag-iiwan ng malakristal na buhangin sa ere. Dahil sa tulong ng mutya ng krus ng batis, malinaw na nakikita ng binata ang mga ito kahit gaano pa sila kaliit. May 6 na maliliit na mga pakpak sa likuran ang diwata at may maamong mukha ng isang dalaga. Tinalbugan pa ng diwata ang isang artista sa kanyang taglay na ganda. Kaibigang Amihan, may nais lang akong itanong sa iyo. Alam mo ba kung nasaan ngayon si Lizardo? Tanong ni Lolo Fabian sa diwatang asul. Patawad Fabian, ngunit hindi ko alam kung nasaan ang taong iyon. Mukhang tinatakpan ng kapangyarihan ng mga itim na engkanto ang presensya niya. Malakas ang kapit ng taong iyon kay Ikrima, kaya mahihirapan kang mahanap siya. Sagot ng diwata kay Lolo Fabian. Ganon din ang kutob ko, pero di bali, salamat pa rin sa tulong mo. Magtatanong-tanong na lang ako sa iba pa. Malamang may nakakaalam din ng kuta niya. Saad ni Lolo Fabian kay Amihan. Subukan niyong magtanong sa mga duwende. Malamang alam nila kung nasaan ang taong hinahanap niyo. Wika pa ng diwata. Si Apo Laktam. Ay oo, tama. Munti ko na nga pala siya makalimutan. Buti ipinaalala mo. Salamat. Sige, tutuloy na kami. Paumanhin na rin sa abala, kaibigan. Paalam pa ni Lolo Fabian sa diwatang si Amihan. Walang anuman, kaibigang Fabian. Naway mahanap nyo rin ang taong hinahanap nyo. Gabayan nawa kayo ni Bathala. Tugon naman ni Amihan. Umalis na ang dalawa matapos bigong makakuha ng impormasyon sa mga diwata at kapre. Ngayon, pakay naman nilang puntahan ang teritoryo ng mga duwende. Isa itong tagong kuweba na matatagpuan sa pinakapusod ng gubat ng kulog. Subalit ang mga tao lang na nagtatanga ng mutya ang maaaring makipag-usap sa kanila. Mainitin ang ulo ng mga ito sa mga tao dahil kaaway ang turing nila sa kanila. Pero tanging si Lolo Fabian lang ang madalas makipag-usap sa mga duwende sapagkat sanay siya sa ugali ng mga ito. Sa paglalakad-lakad nila sa gubat, napasok nila ang isang bahagi na puro maliliit na mga kawayan lang ang nakatanim. Medyo makipot ang daan dito, kaya naman kailangan pa makipagsiksikan sila sa mga kawayan upang marating ang sinasabing kuweba ng mga duwende. Ang hirap naman lumusot dito, Lo. Para tayong mga gagamba. Wala bang daan na mas magaan dito? Para mapupunit na yata ang damit ko nito eh. Reklamo pa ni Edward habang lumulusot ito sa masisikip na kawayan. Huwag kang ang ganyan, Apo. Ito lang ang mainam na daan papunta sa kuweba nila. Ang kabilang bahagi nito ay puro malalalim na bangin na. Sinadya ito ng mga duwende para hindi sila mapasok ng masasamang loob. Dito natin tatagpuin ang matandang duwende. Sana maabutan pa natin siya. Marami pa namang nalalaman yon pagdating sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga engkanto. Wika pa ni Lolo Fabian. Ganun po ba? Mababait po ba ang mga duwende, Lo? Kasi parang may nakasalamuha na rin ako sa kanila. Saad ni Edward. Natigilan naman ang matandang albularyo. Ha? Nakasalamuha? Saan mo naman sila nakita? Tanong ng matanda. Sa panaginip po. Minsan nanaginip ako na napadpad ako sa isang lugar na puno ng mga bulaklak.
May isang maliit na nilalang ang tumulong sa akin at pinatuloy niya ako sa tahanan niya. Kaso, hindi naman nagtagal ang panaginip kong iyon. Natakot nga ako dahil akala ko totoo na yun eh. At hindi na ako makakabalik sa mundo natin. Buti na lang, panaginip lang. Natatandaan mo ba ang pangalan ng duwending iyon? Usisa ni Lolo Fabian. Hindi po eh. Pero medyo natatandaan ko pa ang mukha niya. Matanda na ito at magara manamit. Parang daig niya pa nga ang presidente kung umasta. Subalit, ang ilang pangyayari na nakita ko sa panaginip ay bigla na lang pong nabura. Simula nang magising ako. Pero naaalala ko po na may isang tikbalang ang tumulong din sa amin nung tangkain po ng isang itim na engkanto na pasukin ang bahay ng duwende. Iniligtas ng tikbalang na iyon ang buhay namin. Ang sabi ng duwende sa akin, isa daw siyang general ng inang mundo. Pero hindi ko lang din matandaan ang pangalan niya. Kwento ni Edward kay Lolo Fabian. Ha? Hindi maaari. Walang duda. Si Hagibis ang nakilala mong tikbalang iho. Bulalas ni Lolo Fabian. Hagibis? Oo, tama. Hagibis nga. Pero sino siya, Lo? Parang ang dilim ng aura niya noong makita ko siya sa panaginip ko. May madilim ba siyang nakaraan, Lo? Medyo nakakaluwag na sila sa daan dahil kakaunting bamboo grove na lang ang mga nakatanim sa unahan. Ilang metro na lang ay mararating na nila ang kuwebang nagsisilbing tahanan ng mga duwende. Siya ang pinuno ng hukbo ng Haring Gubay, ang hari ng mga puting engkanto sa inang mundo. Nagmula siya sa angkan ng mga mandirigmang tikbalang. Istrikto siya pagdating sa pagpapatakbo ng hukbo. Kaya may ibang galit sa pamamalakad niya. Ngunit karamihan sa mga puting engkanto ay gusto siya. Ang anak lang ng punong maharlika ang nasusuklam sa kanya. Ang prinsipe ng puting engkanto ang nagbabalak na patalsikin siya sa pwesto. Kaya ngayon ang magiting na general ay wala na sa inang mundo. Mahabang kwento pa ni Lolo Fabian. Ibig po bang sabihin, hindi na siya kabilang sa hukbo ng hari? Kung ganon, nasaan na po siya? Usisa muli ni Edward. Hindi ko alam, Apo. Malamang nandito lang din siya sa mundo natin. Naghahanap ng kakalinga sa kanya. Pero napakaswerte ng tao kung magiging gabay nila si Hagibis. Siya na yata ang kilala kong pinakamalakas na tikbalang sa lahat. Kinakatakutan siya ng marami dahil sa pambihira niyang lakas at tatag ng katawan na kahit sinong nilalang ay walang nangahas na makipagbuno sa kanya. Para kang babangga sa pader kapag sinubukan mo siyang kalabanin. Tugon ni Lolo Fabian. Ayoko po maging gabay siya, Lo, kung sakaling magkaroon man kami ng pagkakataon na magkita. Sambit ni Edward. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Apo? Tanong naman ni Lolo Fabian na nabigla sa tinura ng binata. Masungit po siya, nakakatakot din. Tugon ni Edward. Napahalakhak naman kaagad ang albularyo. Bakit po kayo tumatawa, Lo? Pagtataka ng binata. Ganon talaga ang mga tikbalang, Apo. Hindi sila mahilig makipagkaibigan sa mga tao. Ang tingin lang nila sa atin ay laruan na kayang utus-utusan at pasunurin sa lahat ng gusto nila. Pero ang totoo, mababait din naman sila sa mga taong iginagalang at nire-respeto sila. Oh, nandito na pala tayo. Hindi ko malang namalaya na nakarating na pala tayo rito. Ay, iba talaga kapag nagkikwentuhan, ang daling makapatay ng oras. Turan pa ni Lolo Fabian. Isang lumang kuweba ang narating ng dalawa matapos makalabas sa kawayanan. May maliit na siwang sa gilid ng yungib at doon dumako si Lolo Fabian saka tumayo sa harap. Tinawag niya ang mga duwende sa pamamagitan ng pagbulong sa hangin. Maya-maya lamang ay may isang lumitaw na duwende na sa tansya pa ni Edward ay bata pa. Maayos ang pananamit at walang balbas. Yumuko ng bahagya si Lolo Fabian dito. Munting kaibigan,
Maaari ko bang makausap ngayon si Apong Laktam? May nais na akong malaman sa kanya. Kung maaari, sabihin mong nandito ako, si Fabian. Wala po ngayon si Apong Laktam. Nasa kaharian siya dahil may nangyayaring gulo sa inang mundo. Sagot ng duwende. Ha? Gulo? Bakit? Anong nangyayari doon? Tanong ni Lolo Fabian na nagulat sa nalaman. Mukhang sa tingin niya ay nag-umpisa na namang mag-alsa ang mga itim na engkanto laban sa mabuting pamumuno ni Haring Gobay. Sumapi na po kasi ang prinsipe sa mga itim na engkanto at nagbabalak na silang sakupin ng kaharian. Dahil dito, kaya nasa kaharian ngayon si Apong Laktam at nakikipag-usap sa hari upang magbigay ng payo. Kaya hindi mo na siya makakarating dito. Paumanhin sa inyo. Paliwanag ng munting duwende kay Lolo Fabian. Naiintindihan ko, munting kaibigan. Sige, tutuloy na kami. Maraming salamat sa iyo. Umalis na si Lolo Fabian matapos malaman na wala si Apong Laktam sa kuweba. Pero nag-aalala din ito sa malalang sitwasyon ngayon ng inang mundo. Kapag nagtagumpay ang itim na engkanto sa balak na pagsakop sa kaharian ng mga puting engkanto, ay mawawala na ng balanse ang dalawang daigdig at magreresulta ito ng seryosong problema. Ngunit wala sa posisyon si Lolo Fabian na makialam sa alitan ng dalawang magkaibang uri. Naparito lang sila ng kanyang apo upang mangalap ng impormasyon, hindi para sumabak sa gyera. Ganun pa man, naniniwala si Lolo Fabian na may kinalaman din rito si Lizardo. Alam niyang nakipagsabuatan si Lizardo sa itim na engkanto para magkaroon siya ng malakas na kapangyarihan, at ang kapalit ng kapangyarihang iyon ay bumuo ng malaking hukbo para itapat sa mga puting engkanto. Planong sakupin ng magkaalyansa ang dalawang daigdig upang sa kanila mapunta ang kontrol ng lahat. Paghaharian nila ito at lahat ng kanilang mga nasasakupan ay gagawin nilang mga alipin. Anong sabi sa'yo ng kaibigan mong duwende, Lo? May nakuha ka bang impormasyon? Tanong ni Edward. Wala. Wala akong nakita. Masama ngayon ang lagay ng kabilang mundo dahil sa pinagagawa ng mga itim na engkanto. Balak nilang sakupin ang kaharian ng puting engkanto upang sa kanila mapunta ang kontrol ng malalaking kaharian doon. Paliwanag ni Lolo Fabian. Ganun po ba? Ano na pong plano nyo? Tanong muli ni Edward. Sa ngayon, pagtuunan muna natin ang paghahanap kay Lizardo. Kapag natapos na tayo sa kanya, saka tayo tutulong sa kabilang mundo. Tugon naman ang matanda. Pero malalakas po sila, Lo. Hindi na nila kailangan ng tulong natin. Andyan naman po ang mga tauhan ng hari, di ba? Tiyak, malalagpasan din nila ang unos na iyon sa kanilang kaharian. Wika ni Edward na walang interes na makialam pa sa gulo ng iba. Noon yun, Apo. Noong nandoon pa si Hagibis sa inang mundo. Pero ngayon na wala na siya, sinamantala naman ang mga itim na engkanto ang pagkakataon na matagal na nilang hinihintay. Natatakot lang ako sa maaring maidulot ng marahas na pananakop ng itim na engkanto. Sa hukbo na meron sila, siguradong damay pati ang mundo natin. Saad ni Lolo Fabian na medyo nababahala sa paglakas ng puwersa ng mga itim na engkanto. Isang malaking suliranin pa sa kanya ang pag-usbong ng grupo ni Lizardo, kaya naguguluhan si Lolo Fabian sa mga nangyayari sa paligid niya. Kapag sakaling pumutok ang digmaang ito, siguradong talo ang kabutihan laban sa kasamaan na may ilang batalyong nakareserba na panlaban. Alam ni Lolo Fabian kung gaano kalakas ang puwersa ni Ikrima, kaya hindi niya maiwasang mag-alala sa sitwasyon. Maya-maya ay nagdesisyon ng bumalik ang maglolo sa kanilang sasakyan para pumunta naman sa lugar kung saan naninirahan ang isang angkan ng mga aswang.
Susubukan ni Lolo Fabian na magtanong-tanong sa kanila kung saan posibleng nagkukuta si Lizardo. Naging kaibigan ni Lolo Fabian ang punong angkan dahil sa tulong na ginawa niya noong magkaroon ng maliit na alitan ang magkalabang angkan. Si Lolo Fabian ang umayos ng gusot na matagal nang pinagtatalunan ng mga angkan ng aswang. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng Supremo sa tulong ng ginawa ng matandang albularyo. Habang nagmamaneho, ay naitanong ni Edward kung bakit pumayag ang lolo niya na turuan siya ng kapangyarihang kanan. Gayong ang pagkakaalam niya ay kinamumuhian ito ng kanyang ama dahil sa pagkakamaling nagawa ng albularyo. Hindi naging madali para sa akin ang paglaban ko sa mga kampo ng dilim. Inaamin kong nagkamali ako doon, pero labis ko ito pinagsisisihan. Kaya itatama ko ngayon ang mga maling nagawa ko, alang-alang sa inyong pamilya. Nagsisisi rin ako kung bakit hindi kaagad ako nagpunta sa San Antonio noong sandaling kailangan nila ang tulong ko. Nahihiya kasi ako magpakita sa iyong ama. Sa ngayon, bumabawi ako sa iyo para naman makatulong ako kahit papaano bago ako mawala sa mundo. Naniniwala akong pupuntahan ka rin ni Lizardo kapag nalaman niyang apo kita. Kaya habang maaga pa, gusto kong ipasa sa iyo ang lahat ng nalalaman ko para maipagtanggol mo rin ang iyong sarili laban sa kanya. Paliwanag ni Lolo Fabian. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lo. Wala po kayong kasalanan sa mga nangyari. Kasalanan ng Lizardong iyon kung bakit nagkaletse-letse ang pamilya natin. Siya lang ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Saad ni Edward. Hindi, apo. Malaki rin ang kasalanan ko. Hindi ko kasi tinanggap ang alok niya at napahiya siya sa laban namin. Kaya ngayon, naghahanap siya ng paraan para makabawi sa akin. At ito ang dahilan bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kasalanan ko talaga ito. Labis ang pagsisisi ni Lolo Fabian sa mga maling desisyon na ginawa niya noong nakaraan. Ang mahirap pa dito ay sila na lang dalawa ni Edward ang natitirang giyerero sa pamilya. Kaya nangangamba siya para sa kaligtasan ng apo niya. Siguradong siya ang pag-iinitan ni Lizardo kapag natuklasan nito ang koneksyon niya kay Edward. Ilang oras ang nakalipas, narating din ng maglolo ang isang maliit na baryo sa hangganan ng San Lazaro. Maliit lang ang populasyon nito, kaya hindi madalas napapansin ng mga tao dahil tagong-tago ang lugar at malayo sa kabihasnan. Liblib ang lugar tsaka baku-bako ang papasok ng mga daan. Mapuno ang buong paligid at ang mga kabahayan ay hiwa-hiwalay. Hindi ito magkakalapit dahil hindi pa iisa ang kanilang mga angkan. Nang makapasok na ang sasakyan, ay nagsimula na silang pagtinginan ng mga tao. Dahil sa bagong mukha, matalim ang titig ng mga ito kay Edward. Maski ang mga makukulit na batang naglalaro lang sa gilid ng daan, matalim din na nakatingin kay Edward. Lo, ang weird naman ng mga tao dito. Ganito ba nila salubungin ang mga dayo? Para tayong kakainin ng buhay eh. Tsaka parang wala namang normal sa kanila. Wika ni Edward kay Lolo Fabian na medyo nangingilabot sa titig ng mga tao. Naku apo, dapat sanayin mo na ang sarili mo. Ganyan talaga ang ugali ng mga iyan, lalo na't baguhan ka pa lang dito. Kung di mo nga lang ako kasama ngayon, malamang kanina pa sila tumalon sa sasakyan mo. Pananakot pa ni Lolo Fabian, ngunit nakangiti ito sa kanyang apo. Lo naman, nakukuha niyo pang magbiro. Saan ba tayo pupunta? Mukhang wala namang hangganan ang daan dito. Wala ring dumadaang mga sasakyan. Saad ni Edward na bahagyang kinakabahan sa pinasok nilang lugar. Masyadong iba sa kanya ang ambience ng lugar na iyon. Daig pang nakadroga ang mga residente rito. Lahat ay nakamatsyag sa kanila
na tila mapanghinala. Basta, idiretso mo lang apo. Kapag narating mo na ang puno ng mangga sa dulo, kumanan ka. Tapos diretsuhin mo lang iyon. May makikita kang malaking bahay sa unahan. Doon na nakatira ang pakay natin. Ani Lolo Fabian kay Edward. Ganun ba lo? Ang layo naman pala. Saan ni Edward at patuloy lang na nagmamaneho sa lubak-lubak na daan. Napansin niyang kalat-kalat din ang mga uwak sa paligid na para bang sinusubaybayan sila kahit saan man sila magpunta. Mapupula ang mga mata at nanlilisi. Parang binabantayan ng mga ito ang mga galaw nila. Ano bang angkan sila lo? Tanong pa ni Edward. Angkan sila ng mga bangkilan apo. Madalas silang magpalit ng anyo bilang baboy upang maghanap ng mabibiktima. Kadalasan silang makikita sa palengke dahil gustong gusto nila ang amoy ng dugo. Ngunit minsan lang naman sila mambiktima ng tao dahil sa batas na pinapairal ng kanilang supremo. Sinusubukan pa rin nilang makihalubilo sa mga tao upang maranasan din nila ang mga normal na gawain. Ngunit tutol ang ibang angkan sa gustong mangyari ng pinuno rito. Dahil para sa kanila, masasama ang mga tao. Kaya kailangan silang puksain o ang lahi nila ang mapupuksa. Dito nag-ugat ang alitan ng dalawang angkan. Pero dahil sa matalinong pag-iisip ng pinuno, naresolba agad ang problema. Iminungkahi niya na papatay lang sila ng tao kung nagkasala ito sa kanila. Sa ngayon, mga laman loob lang ng mga hayop ang madalas nilang kainin. Mga sariwang buto-buto o kung minsan, bumibili rin sila ng karne na. Mahabang paliwanag pa ng matanda. Nakakatuwa naman po kung ganun. Marunong din pala sila makibagay. Mabuti na lang may ganitong aswang na hindi pumapatay ng tao. Akala ko lahat ng aswang ay masasama eh. May mga mabubuti din pala. Tama ka po. Hindi lahat ng aswang ay masasama. May mabubuti rin naman sa kanila. Katulad din natin mga tao, hindi naman lahat ng tao mabuti. Marami rin ang masasama at mapaglamang sa kapwa. Litaniya pa ni Lolo Fabian. Hindi na nagsalita si Edward at nag-focus na lang ito sa pagmamaneho. Maya-maya pa ay narating din nila ang tinutukoy na bahay ni Lolo Fabian. Isang malaking bahay ang bumungad kina Edward nang sapitin nila ang dulo ng baku-bakong daan. Dalawang palapag ang bahay at may malalaking puno ng chiko na nakatanim sa harapan. Nakabako din ang bahay at napapaligiran ito ng tanim na mga bulaklak. Pumarada ang sasakyan sa gilid ng bakuran nang sabihin ni Lolo Fabian na ihinto na ito. Mula sa bintana ng bahay, napansin ni Edward ang pagsilip ng isang matandang lalaki. Patayin mo na ang makina, apo. Bababa na tayo. Tandaan mo, wag na wag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap. Maiksi lang ang pasensya ng mga bangkilan, kaya ilugar mo ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Paalala ni Lolo Fabian bago ito bumaba ng sasakyan. Opo, naiintindihan ko po. Sagot naman ng binata, sabay tango. Matapos maipaliwanag ni Lolo Fabian kay Edward ang mga tamang iasal, ay lumapit na ito sa tarangkahan at kumatok ng 4 na beses. Maya-maya pa ay pinagbuksan din ito ng matandang lalaki na sumilip kanina sa bintana. Magandang tanghali sa iyo, Gardo. Bati ni Lolo Fabian sa lalaking mga nasa mid-40s lang ang edad. Moreno ito, medyo malaki ang katawan. Kita ang maiitim na balahibo nito sa dibdib. Wala itong saplot pang itaas at nakamaong pants lang. Mistula itong mandirigma, nakakasabak pa lang sa digmaan. May pagkamatalim ang titig nito kay Edward. Magandang tanghali din sa iyo, Fabian. Natutuwa ako makita kang muli dito sa pamamahay ko. Anong sadya mo at napadalaw ka rito? Tanong naman ni Mang Gardo.
May gusto lang sana akong malaman. Ganun ba? Sige, tumuloy kayo. Sabay niluwagan ni Mang Gardo ang tarangkahan. Pumasok na ang maglulo sa bakuran nang malugod silang pinatuloy ni Mang Gardo sa kanyang pamamahay. Nang makapasok ay bigla silang sinalubong ng isang magandang babae sa pintuan. Nasa mid-30s ito, mukhang kabuwanan na. Medyo malaki ang nakalubo nitong tiyan. Hinihimas-himas pa ito sa harapan ng maglolo. Kaya medyo nailang si Edward at naibaba niya ang tingin sa lupa. Ngumiti lamang ang magandang babae sa inasal ni Edward. Tuloy kayo, Mang Fabian. Nakangiting wika pa ng babae. Maputi ito na may pagkatsinita ang brown na mga mata. Napakaitim din ng kanyang buhok habang nakalugay na hanggang balikat ang haba. Nakabihis ito ng semi-dark na duster na may mga nakaburdang bulaklak at may suot na pulsera sa kaliwang kamay. Agad ipinakilala ni Lolo Fabian si Edward sa batang asawa ni Mang Gardo. Nagagalak ako makilala ka, Eduardo. Anang babae. Sige Maria, ipagtimpla mo ng kape ang mga bisita at ako'y magbibihis din muna. Uwi ka naman ni Mang Gardo sa maganda nitong misis. Tumuloy ang dalawa sa sala habang naghiwalay naman ang mag-asawa para gawin ang paghahanda para sa mga bisita. Sa isang maliit na silya naupo si Edward katabi ang kanyang lolo. May bilog na lamesa sa harapan nila na may nakalatag na vase ng bulaklak. Mukhang mahilig sa bulaklak ang asawa ni Mang Gardo dahil halos matabunan na nga ng magagandang bulaklak ang loob at labas ng kanilang tahanan. Malinis din ang bahay. Hindi mo aakalain na tahanan ito ng mga aswang sa magandang pagkakahilera ng mga gamit sa loob nito. May mga lumang figurine sa tabi ng bintana at katabi rin ang mga antik na banga na tila sinadya pa noong panahon. Mayroon din silang tapayan na may iba't ibang sukat at laki. Bukod rito ay may mga barilis din ditong nakatabi. Mukhang dito nila iniimbak ang mga tinatadad nilang katawan ng kanilang mga biktima. Dumating si Maria na may dalang 3 tasa ng kape. Nag-uusok ito sa init at may mga biskwit pang kasama. Lumabas din sa kwarto si Mang Gardo matapos ng ilang minuto. Nakasuot na ito ng semi-dark cotton na sando. Mukhang mahalaga ang kailangan mo, Fabian, dahil napasadya ka pa rito kasama ang iyong apo. Uwi ka ni Mang Gardo nang umupo ito sa harapan ni Lolo Fabian. Ganun na nga, at isa lang naman ang kailangan ko sa iyo, Gardo. Impormasyon. Ha? Impormasyon? Napakunot ang noo ni Mang Gardo. Nitong mga nagdaang taon, patuloy na nanghihikayat si Lizardo ng mga tao para sa kanyang itatatag na hukbo sa darating na mga araw. Gusto kong malaman kung saan siya matatagpuan. Si Lizardo ba kamo? Ang hilaw na aswang? Minsan na din siyang nagtungo rito at hinikayat ako sumapi sa kanyang samahan. Uwi ka ni Mang Gardo. Nagkatinginan agad sa isa't isa ang maglolo sa narinig na sinabi ng lider ng mga bangkilan. Anong sinagot mo? Siyempre, hindi ako pumayag. Hindi ako basta-basta sasali sa kahibangan ng lalaking iyon. Alam ko ang pinaplano niya at tiyak makakasira iyon sa aking angkan. Napatulala si Mang Gardo nang bigla niyang maalala ang pagdalaw sa kanya ni Lizardo nang hikayatin siya nitong sumama sa binubuong samahan. Kasama nito sina Daga at Turing na nagsisilbing bodyguards kung sakali mang may hindi inaasang pangyayari ang maganap. Alam ni Lizardo na hindi niya maaring isantabi ang taglay na kakayahan ng mga bangkilan, kaya nagsama rin ito ng malalakas na tauhan upang manigurado sa sariling kaligtasan. Teritoryo ng purong dugong aswang ang pinasok nila, kaya dapat lang na maging sigurista.
Hindi niya alam ang mga mangyayari kaya naghanda siya sakaling magkaroon ng aberya ang kanilang pag-uusap. Agad na hinarap ni Manggardo si Lizardo na kasama ang mga piyon nito. "Anong kailangan mo rito, manggagaway?" tanong ni Manggardo. Mag-isa lang niyang hinarap ang tatlo. "Maliit lang naman, Gardo. Hindi mo ba kami papatuloyin muna sa iyong munting tahanan?" ani Lizardo. Kalmado lamang ito pero makikita ang mataas na kumpiyansa sa sarili. "Wala akong nakikita magandang dahilan para papasukin ang isang katulad mo sa pamamahay ko." Sarkastikong sabi pa ni Manggardo. Napangiti si Lizardo. Suot nito ang itim na roba kaya hindi pansin ni Manggardo kung paano gumalaw ang mga kamay niya. Naghahanda na itong gumamit ng salamangka. Ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Manggardo at pinaligiran kaagad ang mga dayuhang aswang. "Supremo, sino ang mga taong ito?" tanong ng isang tauhan. Tumingin si Manggardo diretso sa mga mata ni Lizardo at makikitang kalmado pa rin ang manggagaway. "Sabihin mo, Supremo, bisita ba sila o pagkain?" Sabat naman ang isa pa nang makaamoy ito ng hindi maganda sa karakas ng mga dayo. "Hindi ko rin yan alam," sagot ni Manggardo habang nakatitig kay Lizardo. "Kung ganon, tapusin na natin sila, Supremo, bago pa makagawa ng hindi maganda sa lugar natin." Saan naman ang iba pang tauhan? Naghanda naman sina Turing at Daga. Nang magmistulang magpapalitan ng anyo ang mga tauhan ni Manggardo. Kahit tirik pa ang araw ay nagawa nilang mag-transform bilang mga aswang na bangkilan. Mas mahahaba ang mga kuko nila at kulubot ang mukha. "Napakaiksi talaga ng pasensya niyo, mga bangkilan. Kaya kayo kinakatakutan ng ibang angkan eh. Ngunit hindi kami naparito para makipaglaban sa inyo. Kundi gusto ko lang makipagkasundo. Bumubuo ako kayo ng malaking grupo dahil sa gagawin kong pagsakop sa mundong ito. Kailangan ko ang tulong ng mga gaya niyong purong aswang. Kung magtutulungan tayo, hindi imposible ang lahat ng bagay sa atin. Ano sa tingin mo, Gardo?" Wika ni Lizardo. "Isang malaking kahibangan ang sinasabi mo. Hindi pa nangyayari ang ganyang bagay maliban sa panahon ng Kastila, kung saan sa unang pagkakataon ay nagawang magtulungan ng mga angkan ng aswang para pabagsakin ang mananakop na dayuhan." Litaniya pa ni Manggardo. "Iyan nga ang inaalok ko sa iyo. Kung magtutulungan tayo, maaari natin mapabagsak ang mga nananamantala ng mga mahihina. Ang layunin ko lang sa grupong ito ay bumuo ng isang imperyo na uunawa sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Ayaw mo ba ng ganong sistema? Magiging malaya kayo sa pagkain ng laman ng tao sa lahat ng oras kapag naitatag ko na ang aking pangarap na mundo." Saad ni Lizardo habang ito ay nakangiti. "Nahihibang ka na talaga. Tahimik kaming namumuhay sa lugar na ito at higit 5 dekada na ang nakararaan. Ngunit tanging laman ng hayop lang ang nagbibigay ng lakas sa amin. Kailanman ay hindi ako sasang-ayon sa bulok mong pag-iisip, Lizardo. Kaya habang maaga pa, umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko." Banta ni Manggardo. "Maestro, mukhang seryoso talaga ang mga ito. Ano nang gagawin natin? Marami sila, tatatlo lang tayo. Kahit sumugal tayo, hindi pa rin natin sila mapipilit na sumapi sa ating organisasyon." Bulong ni Daga kay Lizardo. "Alam ko na yan, kaya sa iba na lang tayo manghikayat. Ayoko din namang malagasan agad ng mga tauhan. Kailangan ko pa kayong dalawa." Sagot ni Lizardo. "Kung ganon, Gardo, tutuloy na kami. Pero pag-isipan mo pa rin maigi ang inaalok ko sa'yo. Hindi naman yun magiging mabigat para sa'yo, di ba?" ani Lizardo. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Lizardo. Sa iba ka na lamang hikayat, baka swertihin ka pa. Pero ito ang tatandaan mo, Lizardo. Ang angka ng bangkilan ay hindi kailanman magpapakaaso sa katulad mong hilaw na aswang. Umalis ka na sa teritoryo ko." Pagtataboy ni Manggardo. Handa na rin itong lumaban matapos makapagpalit ng anyo. "Kung ganun, sige,
Pero ito din ang tatandaan mo, Gardo. Babalik ako dito kasama ang aking hukbo at itataob ko ang ipinagmamalaki mong angkan. Umalis si Lizardo kasama ang 2 tauhan. Matapos bigong maisama sa grupo niya ang angkan ng mga bangkilan. Subalit sa bantang iniwan ito kay Mang Gardo ay nanatiling nakatatak sa isipan ng Supremo. Bagamat hindi ito natatakot sa lakas at taglay na kapangyarihan ni Lizardo, nangangamba pa rin itong baka maubos ang angkan niya kapag nagsimula silang lusubin ng grupong kanyang tinanggihang salihan. Alam niya ang ugali ng manggagaway. Hindi ito basta-basta tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. Maestro, meron lang akong gustong itanong sa iyo. Tanong ni Daga kay Lizardo. Ano yun? Ani Lizardo habang patuloy silang naglalakad papalayo sa baryo ng mga bangkilan. Bakit ka naghahanap ng mga bagong kaanib? Tanong ni Daga. Ang totoo niyan, meron akong isang layunin. Mas malaki ang tsansa ko magtagumpay kung malaki ang grupong hahawakan ko. Matagal ko nang hinihintay ang bagay na ito bago ko pa kayo gawing mga alagad ko. Kaya noon pa lang naghahanap na ako ng mga magagaling na tao bilang paghahanda sa araw na ito. Wika ni Lizardo. Hindi na nagsalita si Daga at nagpatuloy na lang sila ni Turing sa pagsunod sa kanilang pinuno. Sinusundan sila ng tanaw ng grupo ni Mang Gardo na matalas pa rin na nakatitig kay Lizardo. Hindi naglaon, naglaho din ang tatlo. Kung ganon, nagawa mo ring paalisin ang mga iyon sa teritoryo mo. Pero alam mo namang babalikan ka niya kapag natapos na ito sa pagbuo ng malaking grupo. Ano nang mangyayari noon sa angkan mo? Tanong ni Lolo Fabian. Kung ubusan ng lahi ang gusto niya, ibibigay ko yun sa kanya. Ang mga bangkilan ay hindi basta umaatras sa laban. Magkakamatayan muna kami bago niya makuha ang gusto niya. Sagot ni Mang Gardo. Napansin niya si Edward na nag-aalangan pang humigop ng kape. Huwag kang mag-alala, iho, walang lason yan. Nandito ang lolo mo, kaya alam na alam niya kung may lason ang pagkain o wala. Seryosong sabi ni Mang Gardo. Pasensya na po, naniniguro lang. Mahinang sagot ni Edward na medyo alanganin ang ngiti. Napangiti tuloy si Maria sa gilid na tahimik lang na nakikinig sa usapan. Kaya kami na pa rito, Gardo, upang malaman kung nasaan ngayon si Lizardo. Alam mo ba kung saan siya posibleng nagkukuta ngayon? Tanong naman ni Lolo Fabian. Humigop sandali ng kape niya si Mang Gardo. Nabalitaan ko nga ang nangyari sa anak mo, Fabian. Lubos ako nakikiramay. Masyadong madugo ang sinapit nila sa kamay ng hilaw na aswang na yun. Pero naaalala ko, may isang grupo ng kabataan ang aksidenteng nakakita na tila isang lungga sa gubat. Ayon pa sa kanila pagkabalik nila sa baryo, sa itsura ng lungga, mukha raw yung luma at abandonadong kuweba. Mahabang litanya ni Mang Gardo. Sinubukan ba nilang pumasok para mag-imbestiga? Hindi. Natakot sila. Hindi nila yun nagawa. Kung ganun, wala pa pala nakakapasok doon. Maring nandoon nga ang hideout ni Lizardo. Wika naman ni Edward. Pero sa tingin ko, hindi sila tumitigil sa iisang kuta lang. Malamang marami ng lugar ang pinaglulunggaan ng mga iyon. At dahil sa panghihikayat na ginagawa nila, mukhang patungo sila ngayon sa angkan ng mga asbo. Tura ni Mang Gardo. Maraming salamat sa impormasyon na ibinigay mo, Gardo. Malaking tulong ito para sa paghahanap namin sa lalaking iyon. Saad ni Lolo Fabian. Walang anuman, Fabian. Sa laki ng naitulong mo sa akin noon, napakaliit na bagay lang nito. Naway ligtas kayo makarating sa inyong paroroonan. Wika ni Mang Gardo. Naiintindihan ko. Maraming salamat uli sa iyo. Tutuloy na kami ng apo ko bago pa kami abutan ng pagdilim sa daan. Mahirap na, baka may umaaligid na mga tauhan dito ni Lizardo.
Tumayo na si Lolo Fabian matapos makapagpaalam kay Mang Gardo. Tumayo rin si Mang Gardo upang ihatid ang maglolo sa labasan ng bahay. Nauna nang sumampa si Edward sa loob ng sasakyan habang nakikipag-usap pa ang lolo niya sa pinuno ng mga bangkilan na tila may mga bagay pang ipinapaalala sa matanda na dapat nilang iwasan. Matapos mag-usap ay sumakay na rin si Lolo Fabian sa sasakyan. Kumaway lang sa kanila si Mang Gardo habang hinahatid sila ng tanaw papalayo sa baryo. Nagmaneho lang si Edward at nakafocus sa daan. Ngunit pansin niya ang pananahimik ng kanyang lolo na tila may bumabagabag sa isipan nito. Ano yung pinag-usapan niyo, Lo? Usisa ni Edward. Napansin mo rin pala kami, Apo. Sinasabi lang ni Gardo na dapat tayo mag-ingat sa mga asbo dahil kaaway sila ng mga bangkilan. Kapag nalaman nilang kinausap natin ang karibal nila, mag-uugat ito ng hindi bagad ng pagkikita. Kaya maghanda ka, Apo, dahil sigurado akong sasabak tayong dalawa sa matinding labanan ngayon. Paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. Sa tono po ng pananalita niyo, Lo, ay parang kayo pa ang natatakot. Hindi ba't natalo niyo na ang mga nilalang na iyon dati? Bakit parang nininervyos kayo ngayon? Anas pa ni Edward na bakas sa muka ang mataas na kumpiyansa. Hindi mo naiintindihan, Apo. Hindi ito katulad ng simpleng larong patintero. May mataas na reputasyon ang mga asbo pagdating sa panunugis ng mga kalaban. Mabibilis silang kumilos at mababangis din. Idagdag pa na napakahayok nila sa laman ng tao. Kaya huwag mo silang mamaliitin. Saan ni Lolo Fabian? Hindi ko naman po sila minamaliit, Lo. Ang sinasabi ko lang, huwag po kayong kabahan. Dahil lang sa malalakas sila. Nasa panig natin ang Diyos, di ba? At anuman ang mangyari, ay pipigilan natin sila sa abot ng ating makakaya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang Lisardong yan. Hindi siya makapagtago sa akin ng matagal. Hahanapin ko siya kahit saan man lupalop ng mundo siya naroon. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa pamilya ko. Matalim ang mga mata ni Edward habang diretso nakatitig sa kalsada. Nakaramdam tuloy ng kaba si Lolo Fabian sa maaaring magawa ng kanyang apo dahil lamang sa inaasam na paghihiganti. Maya-maya pa ay narating din nila ang isang liblib na baryo kung saan walang ibang makikitang tao na naglalakad sa labas. Napapaligiran ito ng matataas na mga puno at nababalot ng maninipis na hamog. Pumasok ang sasakyan sa makipot na daan at dumiretso sa landas na tinatawag nilang Daan ni Kamatayan. Nang makarating sa dulo ay bumungad sa kanila ang mga kabahayan na gawa sa nipa at mga kawayan. Napakasimple lang ng mga bahay rito, ngunit wala kang makikitang ni isang poste na nakatayo sa bukana ng lugar. Tanging gasera lang o lampara ang ginagamit ng mga taga rito bilang liwanag. Tila hindi na kailangan ng mga residente ng anumang ilaw dahil ilag rin sila sa mga kumikislap na bagay. Nakakaapekto daw ito sa paningin ng mga asbo at humihina ang pandama nila dahil dito. Bukod rito, malayo rin ito sa kabihasnan, kaya hindi madalas dayuhin ng mga taga-ibang bayan dahil na rin sa mga usap-usapang kumakalat na lungga raw ito ng mga aswang. Ang iba ay iniiwasan na dumaan sa kalsadang ito dahil marami nang napapabalitang may dinudukot na mga motorista tuwing nagagawi sa lugar na ito sa kalaliman ng gabi. Nakakapangilabot pa ang ibang kwento tungkol sa baryong ito dahil minsang sinasabi ng mga motorista na naririnig daw nila ang pagtaghoy ng mga ito tuwing napapadaan sila sa lugar kahit tirik na tirik pa ang araw. Mahihinang ungol ang maririnig nila sa kasukalan ng kagubatan na tila may namatay rito o di kaya may hindi magandang nangyari. Mas binibilisan na lang ng ibang mga motorista ang pagpapatakbo sa kanilang mga sasakyan dahil na rin sa magkahalong kilabot at kaba tuwing maririnig ang ungol ng mga asbo.
Nang maiparada na ni Edward ang sasakyan sa may tabi ng puno, ay bumaba kaagad sila ni Lolo Fabian. Papalubog na ang araw sa kanluran nang sandaling patay ni Edward ang makina ng sasakyan. Kaya medyo nagsisiro visibility na ang buong paligid dahil sa pagkawala ng kanilang mga ilaw. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang mag-umpisa silang maglakad. Nagdala ng flashlight si Edward at binigyan niya rin ng isa ang lolo niya para maaninag nila ang kanilang nilalakaran. Napakatahimik ng paligid at wala silang naririnig na ingay, maliban sa mga insekto at kulisap na tila ba nagsisimula ng kumanta sa gabi. Nakakabulag naman ang hamog dito, Lo. Parang wala kang makitang buhay sa paligid eh. Masasabi bang tirahan pa ang ganitong lugar? Saad ni Edward habang iniilawan niya ang daan. Nakasunod lang ito sa lolo niya na siyang nangunguna sa paglalakad. Hindi sumasagot sa kanya ang matanda na nanatiling nakapako ang tingin sa nilalakaran. Masama ang pakiramdam ni Lolo Fabian sa ambience ng paligid. Parang may kung anong nagmamatsyag sa kanila mula sa madidilim na sulok. Ramdam din ito ni Edward dahil sa mabilis na pag-init ng mutya niya sa ilalim ng damit. Subalit hindi ito pinapansin ng binata na nakatuon lang ang tingin sa nilalakaran. Noong nasa gitna na sila ng baryo, ay biglang tumigil si Lolo Fabian sa paglalakad. Nakiramdam ito sandali sa paligid. Nagtaka naman si Edward sa ginawa ng kanyang lolo. Bakit po, Lo? May nararamdaman ka ba? Tanong ng binata. Lumingon si Lolo Fabian at itinutok ang flashlight sa likuran. Dito na nagulantang si Edward nang bumulaga sa kanya ang mga kalalakihang nakatayo sa kanyang likuran. Hindi malang niya napansin na may nakasunod na pala sa kanila. Dahil sa hamog ay hindi niya ito nahalata. Matalas pa rin ang pakiramdam mo, Fabian, kahit mabalot na ng hamog ang buong lugar na ito. Uwi ka ng isang lalaki na tila kasing edad lamang ni Mang Gardo. Nakangiti ito kay Lolo Fabian at bakas ang mataas na kumpiyansa sa mukha dahil madami sila kumpara sa dayo na dadalawa lang. Humigit kumulang nasa 30 ang bilang ng mga ito. Lahat ay mga lalaki. Walang mga babae sa kanila dahil tradisyon na ng mga asbo ang pagtatakwil sa mga babae. Isang paanakan lamang ang turing nila sa mga ito. At kapag naisisilang na ang anak na lalaki, ay kanila na ding kinakain ang nagsilang nito sa oras na matapos ang panganganak ng babaeng iyon. Hinihiwa nila ang tiyan ng ina, sa kanila huhugutin ang bata. At kapag babae ito, ay kanila ding kinakain sa paniniwalang nakakadagdag ito ng lakas sa katawan nila. Matapos nito ay mag-isa nilang palalakihin ang sanggol ayon mismo sa paraan na kanilang nakasanayan. Ang lumang tradisyon na ito ay patuloy pa rin na ginagawa simula pa noong panahon ng mga babaylan. Iginala ni Edward ang tingin sa buong paligid at napansing may ilang mga asbo na nakadapo sa may puno. Nagkalat ang mga ito sa mga sulok ng kakahuyan na tila ba tinitiyak na hindi sila makakalabas ng baryo ng buhay. Masyado naman yata kayong marami para sa lubungin lang ang dadalawang bisita, Tiago. Tatapatin na kita. Naparito ako hindi para makipaglaban, kundi may nais na akong malaman mula sa iyo. Nasaan si Lizardo? Usisa ni Lolo Fabian. Abay malay ko, tanda. Ba't mo sa akin tinatanong ang mga bagay na yan? Mukha ba akong hanapan ng mga nawawala? Sarkastikong sagot pa ni Tiago at nagtawanan ang buong grupo. Napakamao sa galit si Edward at nagbabalak na sumugod. Subalit pinigilan ito ni Lolo Fabian. Hanggat maaari ay habaan pa nila ang pasensya dahil kailangan pa nilang makakuha ng impormasyon mula sa mga asbo. Sigurado ka bang hindi mo talaga alam kung nasaan siya? O baka naman may isang bagay siyang ipinangako sa iyo, kaya parang ang saya-saya mo ngayon? Litanya ni Lolo Fabian.
Napatigil sa pagtawa si Tiago at naging seryoso ito matapos maapektuhan ng mga salitang binitawan ng albularyo. Huminto din sa pagtawa ang mga alipores nito na tila nakahalata sa kapangyarihang itinatago ng dalawang kaharap nila. Tiago, mukhang may tangan ang bata at malakas ito. Anong gagawin natin? Bulong ng tauhan ni Tiago. Alam ko, pero huminahon muna kayo. Wala rin namang alam ang batang yan. Sa tingin ko ay hindi niya rin alam kung paano yan gamitin. Sagot naman ni Tiago. Paano ka naman nakakasigurong dito mo nga makikita sa lugar ko ang Lizardong iyon? Hindi ba't simula pa lang naman, alam mo na kung saan talaga siya matatagpuan? Tama ba ako? Pang-uuyam ni Tiago kay Lolo Fabian. Sa bagay na iyan, Tiago, ay mali ka. Alam kong hihikayatin ka rin niya sumapi sa grupo niya at sa paggagahaman mo sa kapangyarihan. Hindi malayong tanggapin mo ang alok niya. Tama din ba ako? Parang ibinalik lang ni Lolo Fabian ang sinabi ng hambog na asbo. Nag-init kaagad ang mga bagang ni Tiago sa narinig at nag-utos itong lusubin ang maglolo. Tampalasan kang matanda ka! Lusubin niyo sila! Makapangyarihang utos ni Tiago at umatake agad ang mga tauhan nito kina Lolo Fabian. Pero agad kumilos si Edward at hindi na nagpapigil pa sa sarili na gamitin ang kanyang nalalaman at ginamit agad ang taglay niyang bilis at lakas. Agad nagsibagsakan ang mga nagtangkang umataking asbo. Maging ang mga nakatayo pa ay hindi na namalayan kung saan nanggagaling ang atake. Basta na lang silang tumitimbuang. Natigilan ang pinuno ng mga asbo sa nangyari. Kita niya kung papaano bumaon sa lupa ang ulo ng mga kasamahan niya na wala ng buhay. Matapos suntukin ni Edward sa mukha. Anong nangyari? Bakit ganito? Sigawan pa ng mga asbo. Maging si Tiago ay nagulat din sa nangyayari. Tila hindi ito makapaniwala sa nasasaksihang bilis ng binata at kung paano nito tinatapos ang mga tauhan niya sa isang suntok lang. Dito nakumpirma ni Tiago na may tanga na malakas na anting-anting si Edward at pamilyar siya sa agimat nito dahil minsan na niyang nakaengkwentro ang taglay na kapangyarihan nito. Mag-iingat kayo sa batang yan! Nagtatangan siya ng mutya ng kalabaw! Babala ni Tiago sa mga tauhan niya. Agad na patras sa takot ang mga natirang aswang na asbo, pero sinugod sila ni Edward at isa-isang inatake habang nakatulala. Sinuntok niya sa bodega ang isa at namatay ito kaagad nang tumusok ang mga buto sa puso nito matapos mabali ang ribs sa tagiliran. Nagpulasan ang mga kasamahan nito, ngunit hindi sila hinayaang makatakas pa ni Edward. Sa isang sipa, tumalsik ang isang asbo papunta sa isang puno. Wasak ang katawan ng asbo matapos bumangga ang likod sa matigas na bahagi ng puno. Sinapak naman ni Edward ang tulalang asbo at umangat ito sa ere. Umapak ang binata sa balikat ng isa pang asbo. Sa kanya sinuplex ang aswang na nasa ere. Huminto agad ang tibok ng puso ng asbo nang mapuruhan ang dibdib nito. Sinugod si Edward ng isa at kinalmot sa likuran. Yumuko si Edward sa kanya sinipa sa dibdib ang kalaban. Tumilapon ito papunta sa mga kasamahan na parang nagdomino effect na nangatumba sa lupa. Hindi agad makabangon ang iba dahil nadaganan ito ng mga kasamahan. Isang sipa ang nakalusot kay Edward at tumalsik ang binata patungo sa puno kung saan tumama ang likod niya sa nakabulagtang asbo. Nadikitan ng dugo ang damit ng binata matapos madaganan ang patay na aswang. Subalit na bigla ang sumipa nang tumayo na lang ang binata na parang walang nangyaring sipaan. Nagulat din ito dahil parang hindi malang ininda ng binata ang malakas na sipa na pinakawalan niya. Napakamao tuloy sa gulat ang asbo at sinugod si Edward. Ngunit nakalapit kaagad si Edward na ikinagulat ng aswang. Bumato ng isang malakas na uppercut sa panga si Edward
at nanigas ang katawan ng asbo matapos mabali ang leeg nito. Sinipa ito ni Edward kaya tumalsik ang aswang na asbo kasama ang nakalaylay na ulo patungo sa masukal na damuhan. Tulala lamang na nakatingin si Lolo Fabian sa lakas na ipinapakita ng kanyang apo. Hindi niya sukat akalain na makukontrol na kaagad ng apo niya ang malakas na anting-anting sa loob lamang ng maiksing panahon. Bukod rito, nasasanay na rin ito sa bilis na taglay niya. Hindi lang bilis kundi napakaliksi rin itong kumilos, kaya kahit anong subok ng mga kalaban na saktan siya, ay hirap pa rin silang makatama. Animoy kidlat na tumatalilis sa hangin ang binata na nag-iiwan ng matinding pinsala sa bawat madaanan na kalaban. Dahil nakatuon sa apo, hindi na malaya ni Lolo Fabian ang paglapit ng dalawang asbo sa kanyang likuran. Sabay na umatake ang dalawa, pero naramdaman ng albularyo ang mainit na presensya. Mabilis na gumalaw ang kamay nito at hinataw sa katawan ang dalawang nagtatangka. Patay kaagad ang mga asbong iyon matapos matamaan ng buntot pagi. Animoy hiniwa ng matalas na talim ang mga katawan nila dahil sa malaking sugat na kanilang natamo mula sa kapangyarihan ng sandata ng albularyo. Winasiwas ni Lolo Fabian ang armas sa ere at tumalsik ang dugo na kumapit sa buntot pagi. Lubhang mahaba ang buntot pagi ni Lolo Fabian na nasa humigit kumulang 2 metro, kaya kahit sino man ang nasa malapit ay tiyak na mahagip. Bukod rito, napakatalim din ng dulong parte ng buntot paging iyon na may matutulis na nakausling mga ngipin mula sa magkabilang bahagi nito. Hindi na umabot pa sa 1 minuto, patay na kaagad ang sinumang matamaan. Isang wasiwas, katumbas na ng isang malaking hiwa. Sunog pati laman at siyang nagiging sanhi ng agarang kamatayan. Napadistansya ang mga aswang na asbo dahil sa takot sa buntot pagi. Ano? Susubukan niyo pa rin man lumapit? Uwika ni Lolo Fabian na may mataas ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Napakadaya mo, tanda! Kahit kailan hindi ka marunong lumaban ng patas. Lagi mo na lang ginagamit ang armas na yan. Subukan mo namang lumaban na walang sandata, katulad ng batang yon. Pang-uudyok pa ng isang asbo. Talaga bang takot kayo sa sandatang ito? Sige, pagbibigyan ko kayo. Lalaban ako ng patas. Nilabas ni Lolo Fabian ang libreta at itinali ito sa mismong ulo niya. Napangiti ang mga aswang nang ipinulupot ng albularyo ang buntot pagi sa bewang. Mukhang gumana ang pang-uto nila at napasunod ang matandang manggagamot. Hindi ka lang pala madaya! Uto-uto ka rin pala! Sabay nagtawanan ang mga ito. Isang mabilis na suntok ang pinakawala ni Lolo Fabian sa panga ng asbong ng insulto sa kanya. Umikot ang ulo ng 90 degrees. Nasyak ang mga asbo sa nangyari na pare-parehong nanigas sa takot. Hindi nila akalaing taglay pa rin ang matanda hanggang ngayon ang bigat ng kamao nito. Isa-isang pinaulanan ni Lolo Fabian ng mga rapidong suntok ang mga kalaban na pare-parehong tinatamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagsak ang 5 nakapaligid na hindi man lang nakareact sa bilis ng pangyayari. Nanginginig pa nga ang katawan nila sa lupa na parang bulati habang sumusuka ng malalagkit na dugo. Halos hindi makagalaw sa pagkabigla si Tiago na napanganga na lang sa nasaksihang galing ng matanda. Imposible! Tulad pa rin ng dati ang huklubang ito! Bulalas ni Tiago. Dahil sa takot ay umatras ito at tumakbo palayo. Apo, huwag mo siyang hayaang makatakas! Huwag kang mag-alala rito, ako na bahala! Sigaw ni Lolo Fabian. Kumilos naman kaagad si Edward at hinabol si Tiago na tumakbo patungo sa masukal na kagubatan. Humarang ang mga tauhan para pigilan ang binata. Pero isa-isa lang itong tinapos ni Edward gamit ang bilis at mga suntok na hindi nila nakikita.
Bagsak ang mga asbo matapos mapuruhan ng husto. Tinuloy ni Edward ang paghabol kay Tiago na mabilis tumalilis sa mapunong bahagi ng kakahuyan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 38. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.